Pagdating pa lang namin sa isla na to, talagang sinalubong na kami ng napakaraming bata sa Pampang. Nakakatuwa sila kasi ang lakas nila maka-feeling artista. Bibigyan ka nila ng bulaklak at bobolahin ka nila. Ang ganda nyo ma'am, ang ganda nyo sir. Yung mga batang to, sila talaga yung mga tour guide dito sa Ginawan. Pagdating namin, hindi ko na talaga nakuhang mag-video pa o mag-picture kasi talagang dinumog na kami ng mga batang to. Ha? Jenny. Ilan na ako na? 13 talaga. Shoutout nga pala sa batang to kay Jenny. Siya yung nag-asikaso sa akin. 13 years old pero sobrang sipag mag-asikaso ng mga turista. Kabuhayan kasi talaga nila to. Abot din ng 20 to 35 minutes yung lakarang ginawa namin kasama ng mga joiners. Paakyat dun sa mismong parola. Kasama namin tong mga bata. Hindi rin naman ganun kasukal yung daan kasi sementado. Pero marami pa rin halaman sa paligid. At talaga expect mo matalahib yung daan. So, siguro mas maganda pag umakit ka dito naka-leggings ka. Or medyo nakapang trekking. Kasi semi-trekking lang. Hindi naman talagang sobrang akyatan. Medyo mahaba-habang lakaran ng konti mula dun sa dinaungan ng bangka. Tinuro ng isang guide namin yung isla ng Catanduanes. Abot tanaw na talaga siya dito. Yan yung parang medyo maitim na isla doon sa malayo. At yung kabila daw nito, Pacific Ocean na. So, Catanduanes, tapos Pacific Ocean. Ito, yung lighthouse. Sabi sa akin ni Jenny, bumababa daw sila sa part na to kasi dyan daw mas less ang tao at dyan daw sila nag-outing. Mas maganda daw dyan kasi may makikita ka raw ng mga sea turtles.
Just a gentle reminder lang pala guys, kung gusto nyo pumunta dito or yung mga pupunta pa lang dito, magdala kayo kahit magkanong amount, kahit na food, or kahit magkano lang yan, hindi naman kailangan malaki. Token of appreciation lang talaga dun sa mga batang sumasama sa inyo, nag-i-effort na tulungan kayo, i-guide kayo para umakyat dun sa taas at kumuha ng picture. Kasi nga gaya ng sinabi ko kanina, kabuhayan nila to. Pagbaba namin ng lighthouse, dumiretso na ako dito sa nagtitinda ng sea urchin. 35 pesos lang kasi to, kaya sinubukan ko na. First time ko talaga to, at lasang seaweeds din pala siya kapag tinikman mo. Yung tinatawag nating lato, hindi ko alam kung familiar yung iba sa inyo. Pero sabi nila, maraming benepisyo daw to sa katawan, lalong-lalo na sa kalusugan natin. Pansin ko lang, gumagalaw pa rin pala yung tinik ng shell kahit tinagaan na yun at nabuksan na siya. Tsaka hindi matigas yung tinik kapag wala na siya sa dagat at bagong hango yung sea urchin. Sabi daw kasi ng mga taga ron, yung pagkain nito kailangan lagyan ng suka. So feeling ko talaga kakain ako ng lato or kinilaw neto. May ibang nagsasabi sa akin na parang talaba daw ang impact nito. Kaya kung hindi kayo masyadong sanay guys, huwag niyong biglain na kumain ng marami. Inipan na. Ano ba? Parang na to. Konti or manipis lang ang laman nitong sea urchin na to, pero makikita ninyo yung laman para siyang itlog ng isda. Parang nalabanan to. Masarap. Parang itlog. Ayos. Ano pa ng buko?